Good morning everyone. Ayan, so ikwento ko lang mga kaibigan dahil kahapon ay meron akong natanggap na mga message no sa aking messenger at marami po yung nagtatanong kung ano ba yung nangyari sa aking account no sa Bangko de Oro. Okay? So, actually, maraming beses na po akong nawalan ng pera sa Bangko de Oro. Yung mga maliliit na halaga ay hindi ko na masyadong nire-report dahil wala rin pong nangyayari. And then yung pinakang latest na lang po ako magpo-focus, no? Nakaraang buwan lamang po yun. So, September, August yata yun, August 2. Yun, mga ganun po, no? Naliligo po ako that time. And then yung cellphone ko nandito lamang sa kwarto. Hindi ko po ito kumbaga pinapagamit sa ibang tao. Siyempre personal account, yung mga ganong account po, no, Bangko de Oro account, GCash account, ay wala pong nakakaalam. Kahit po mga pamangkin ko, kapatid ko, nanay ko, hindi po alam yung aking password. No, pati yung cellphone ko ay naka-biometrics at bukod sa biometrics, no, yung password ko po talagang ang hirap mahulaan. So, yung mga authentication, mga securities po, no, ng aking cellphone, ng aking account, ay hindi po basta-basta kasi meron po akong authenticator na naka-save o naka-store sa aking cellphone. So, lahat po yan ay sinecured ko para nang sa gayon ay mahirap ma-hack. Hindi po basta-basta ma-hack. So, kulang na nga lang bumili ako ng YubiKey. So, eto mga kaibigan, nung naliligo po ako, pagkatapos ko, na-check ko yung notification, successful yung paglilipat ng aking pera mula sa Bangko de Oro papunta sa aking sa isang GCash account. Nung chinek ko yung email ko, successful. But inopen ko yung BDO application ko para ma-determine ko kung ano yung kompletong GCash. Pero naka-hide yung mga naunang number. Yung last 3 digits lang yata yung nakikita o 4. So, inireport ko siya sa Bangko de Oro. After 5 days or 6 days, merong resulta. Yung resulta po niya, after careful investigation, etc., etc., we found out that the transaction is valid. Di ba? Ano pang masasabi mo? Kung sasabihin ng fraud department ng Bangko de Oro, kunyetong yan, sasabihin valid daw yung transaction. Paano magiging valid? Wala akong natatanggap na OTP. Nasaan yung OTP? Wala rin akong natatanggap na email kung saan merong OTP na sinend. Even sa authenticator, even sa application mismo, walang trace na may natanggap akong OTP. Ang natanggap ko na lamang notice of transfer from BDO to another account. So 1,000 plus 1,400 plus lamang yun. And then after few days, eto na naman. So after few days, na-check ko na naman, meron na namang 4,000 plus. Ni-report ko na naman, walang OTP. Sabi na naman ng BDO, transaction is valid. Kunyeta. Paano magiging transaction is valid? Wala ngang OTP.
Ngayon, humihingi ako sa kanila ng log report, yung back-end po ng program. So, meron po yan, back-end log report, dun sa script, dun sa back-end po ng system nila. Humihingi ako doon para makita ko yung kumbaga yung pinagdaanan ng pera, paano nag-transfer, saan napunta, ano yung kumpletong GCash number, para ma-determine ko who owns that number, taga saan yung number na yan. Di ba meron tayong SIM card registration? O malalaman natin yan kung kanino nakarehistro yung GCash na yun. O, yun yung hinihingi ko. Pero after that email, noong August 15, wala na akong natanggap na email from Banco de Oro or even call from Banco de Oro. And then kahapon, ano bang petsa kahapon? September 16. Meron na namang mga ganitong pagnanakaw sa account. Ayan, habang ang gobyerno busy sa mga katarantaduhan ng mga opisyal ng pamahalaan at mga kongresista rin mismo ang involved, hindi na nila natututukan yung mga ganitong bagay. Unyeta kayo. Marami pong mga issue ang dapat ninyong pag-usapan dyan sa kongreso. Utang ina ninyo. Isipin naman po ninyo itong mga ibang aspeto. Kagaya nga po ng nawawalang pera ng mga tao sa kanilang mga bank accounts. Anti-money laundering council, ano po ang ginagawa ninyo? Investigahan po ninyo itong Banco de Oro, Securities and Exchange Commission, Bangko Sentral ng Pilipinas, govern. Hayop. Yung 1,000 po ang hirap kitain, yun pa kayang malalaki yung nawala ng pera.